Pastora Roth Cobos. Siya ang misis ni Pastor Rod Cobos. Ito ang nakakatawa na banat niya sa simbahang Katoliko. Lalo na siya mismo ang nagbigay definition. Anong ibig sabihin ng sakrament? O holy. Or, and then ang mens din shortin lang bagod ni siya is actually commandment. So, sacred, in short, sacred commandments. In short, sacraments. May sarili siya na definition sa sacraments. Sacred commandments. In short, Yun, sacred commandments. Natawa ka kasi ako dahil sinabi niya, binanggit niya, sacraments. plural na. Pero sabi niya, Ano nga 7 sacraments is 7 sacraments na, pagkatapos is pa. oil. Number 3, holy oil. May sacrament pala tayo na holy oil. Pangatlo daw umano na sacrament ay Number 3, holy oil. Number 3, holy oil. Ang hangimuon nga lana katudong bugtong nga lubi. kulang ng research talaga sila sa kanilang banat. Dahil una, ang gagawin umanong lana ay yung nag-iisang lubi. Lubi sa Cebuano, sa Tagalog, niyog. Hindi yan niyog. Yung holy and exorcise oil, yung sacrum chrisma, olive oil yan. Hindi yan lana galing sa niyog. Asan kayo napulot ni Pastora ito? Na yun ang aral ng simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Muli, ito yung lingkod Wendell Talibong. Magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutan, kung bago ka lang, pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Okay, bigyan mo na natin pansin itong sa Cebuano pa patakang pasagad, no, na definition ni Pastora Roth Cobos. Sakra, yes, sacred. Pero yung mens, para sa kanya, commandments daw. Kaya galing yan. For your information, Pastora Roth Cobos, ang sacrament, sacred, yon. Pero, hindi yung men's commandments. Ang ibig sabihin sa sacraments ay sagrado, banal, sacred signs. Hindi commandments. Meron pa siyang mga pahayag. Imagine, sa sacrament pala natin, meron daw umanong, natawa kasi ako dahil sinabi niya, binanggit niyang sacraments, plural na. Pero, sabi niya, ang sacraments is, ito, balik natin ha. O holy. Or, and then ang mens din shortin lang bagod ni siya is actually commandment. So, So na-shorten lang umano ang sacred, sakra, then men's commandments. Yon. Nag-imbento talaga sila ng sarili nilang definition, di ba? Kaugnay sa sacrament. sacred, in short, sacred commandments. In short, Sacred commandments, in short, sacraments. sacraments. Oh my God! Ang atong naanda nung 7 sacraments is 7 sacraments na, pagkatapos is pa. So, plural na yon na 7 kasi, 7 sacraments. Okay. number 1 is matrimony. Number Nangunguna pa ang matrimony sa 7 sacraments. Hulihang bahagi dito, ang binyag, na dapat ang binyag ang nauna. Okay. Sa 7 sacraments. Iwan ko kung galing ba sa Katoliko ito si Pastora Roth Cobos dahil binanggit kasi niya na yung pananampalataya natin noon. 2, ordination.
Number 3, Oh, nagiging pangalawa ang ordination. holy oil. Uy, meron pang holy oil. Umano? Oh my God! Number 3, holy oil. Number 3, holy oil. Oh, Huwag lang may sakrament pala tayo na holy oil? Ha? Meron ba tayong sakrament na holy oil, mga kapatid? Oh, pangatlo daw umano na sakrament ng simbahang Katoliko ay ang holy oil. Basta tira pasagad na, no? Pangatlo ang holy oil. Santa Lana. Unsa man ning Santa Lana? Nya ana pagit sila nga kini daw kunong ang hangimuon nga lana katudang bugtong nga lubi ug moatubang dapat sa kasadpan. Unsa may Yan. Ang ginawa daw umanong oil, lana, yung nag-iisang niyog. Dapat daw umano yung nag-iisang niyog ay nakaharap doon sa kanluran. Kaya natawa talaga ako na nakikinig nitong si Pastora Roth Cobos. Asan kaya niya galing yan? Siguro ang tinutukoy niya, meron tayong holy and exercise oil, magamit sa lahat yan. Meron tayong tinatawag na oleum impermorum para sa mga may sakit yan. Meron tayong tinatawag na sacrum chrism. Pero hindi yan gawa sa niyog. Olive oil yan. Isa-isahin muna natin ito, mga kapatid, no? Ang sabi ni Pastora Roth Cobos. So, ang atong naandan nung 7 sacraments is number 1 is matrimony. Oh, o 7 holy. And then ang men's din shorten lang bagod ni siya is Yun, magiging pasagad na to. No? Okay. Tinira niya ang binyag ng simbahang Katoliko. Una, ito ang unang sakramento. Pero para sa kanya, ang unang sakramento ay matrimony daw. Pangatlo, yung holy oil. Wala namang sakramentong holy oil. Ha? Research naman pag may time. Ha? Oh. So, iwan ko saan pinulot nila ito. Ito. number 7, bunyag. Sandali. Sa binyag, no? Sa binyag. Ito, tira niya. Number 7, bunyag. Oh, Anong bunyagan madaw kuno ang actually ang ginabunyag ang tuyo kuno sa bunyag. Ang tira, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ang tira niya binyag. Ito yung number 7 daw. Nasa social media pa sila. So, kaya, bago sila bumanat sa pananampalatayang Katoliko, siguraduhin muna nila na naka-research sila. Halimbawa, eto, ikapito daw na sakramento, binyag. Ang numero 1 sa sakramento, binyag, ginawang ikapito. Actually, ang ginabunyag, ang tuyo kuno sa bunyag is para Kristohanon. So, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ang pakay layunin ng binyag upang magiging Kristiyano. Mga Christian. Bubito ang gitawag na christening. Kaya nga, iyon ang dahilan bakit tinatawag na christening. Dahil, para mabinyagan ka ay, malinaw naman yan sa Galatians, di ba? Now, we are one. If we are using the Living Bible, we are one. We are all Christians. Diba? Ang bunyag, christening. Kaya para pa kuno mga Christian. Pero nga namang bunyagan na ang bata. Yan ang kaniyang sabi. Bakit binibinyagan ang bata? Aron siya mga Christian. Nganong bunyagan ang gagmayng bata? Bakit binibinyagan yung mga maliliit na bata? Kuha ang iyang mga sala. Para makuha ang kanyang mga kasalanan. Katong sala daw niya nga panulundon. Yung original sin. Nga nasunod daw ba? Nga mga sala. Pero hibaluta nga ang bata,
Dili gud na ginabunyagan. Oh, so alam umano nila na ang bata hindi talaga yan binibinyagan. O sige nga, kung para sa kanila, Bible lang, saan mabasa sa Biblia na ang bata ay hindi binibanyagan. May dagdag pa siya. Ato mo kita na to nga sa Biblia walay bata nga gibunyagan. Niya pa? Oh, sa Biblia, walang makita daw umano na bata na binibinyagan. Baka di niya alam na sa Old Testament, may mga bata na dumaan sa dagat na pula at silang lahat ay binibanyagan, mga malaki at mga bata. At ito pa daw umano. Ang atong naandan is ang pagbunyag sa atoa wala Oh, so ibig sabihin Katoliko siya dahil ito umano ang kaugalian, no? Ang binyag natin, oh, kaugalian. So walang substance at irrelevant si pastora. Dapat mag-research muna siya bago mag-discuss. Oh, sige. Siguro sa ating pagtalakay dito mga kapatid, matuto na silang mag-research. Okay, tuloy natin. wala may bunyag sa atong karaan nga relihiyon. Oh, so ibig sabihin Katoliko siya. Dahil sabi niya, wala mang binyag sa ating lumang relihiyon. Oh, sa ating lumang relihiyon, Wala may bunyag no sa dagko na. wala umanong binyag sa mga malalaki, yung adult baptism. Bata ra man gid ang bunyag. Bata ra talaga ang binyagan. Kulang talaga ng research si pastora. Wala bang adult baptism ito? Oh, bata ba ito? Oh, mga malalaki na yan. Na tumanggap ng binyag sa simbahan. Oh. So mga malalaki yan. Asan yung sabi niya na walang mga adult baptism na nangyari sa loob ng simbahan Katoliko? Ang binyag daw ay mga bata ra talaga. Imposible naman kung di alam yan pastora kung dating Katoliko siya. Mga malalaki ito, Hindi lang sa ibang bansa, kahit dito sa Pilipinas. Ngayon lang, nagkatikais ako ng isang foreigner, Nigerian, na born again. And he's willing to be baptized. No? Yung pinangapangaralan natin na mga malalaki na, in preparation yon sa kanilang baptism and confirmation. Kaya di totoo yung sinasabi ni Pastora Ruth Cobos na Wala may bunyag no sa dagko na. mga bata lang daw umano. But sa atoa karon, pang isutan pa ni unya ngano nga dili ta nagabunyag og bata. Ug maling mali ang pagbunyag og bata. Oh, mali daw umano ang pagbinyag ng bata. Sige ha. Di mo ba yung batayan ninyo sola escritura, Bible alone? Dapat nakasulat sa Biblia. Sige, ipalagay natin mali. Saan mabasa na mali ang binyag ng bata o sanggol? Saan yan mabasa? Kaya ating itatama ito mga kapatid, yung mga maling aral na ikinakalat sa social media, nito mga nagsisilabasang mga iba't ibang sikta ngayon. At dapat ipagtanggol natin ang sakramento, ang binyag ng simbahang Katolika, lalo na ang binyag ng mga bata, laban sa mga tumutuligsa at umaatake sa pananampalatayang Katoliko, lalo na sa mga sekta tulad ng Born Again, Baptist, at itong grupo nila ni Cobos, dating daan sa Badista, Iglesia ni Cristo, na sinasabi nila mga kapatid na mali daw ang pagbinyag ng bata dahil di mabasa sa Biblia letra por letra. Una, kung tingnan natin ang utos sa Biblia, San Mateo Kapitulo 28, 19-20, generic term ang ginamit dito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad
ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano daw? Lahat ng tao. At ano ang mabasa sa Juan 3:5? Lalo na sa Cebuano, malinaw yan. Ang gianak sa Espiritu, Espiritu. O ang gianak sa tawo, tawo usab. Ang ipinanganak ng tao ay tao. Pagkatapos, ang utos ng ating Panginoon, malinaw, generic term. San Mateo 28:19. Binyagan ang lahat ng tao. Juan 3:5, ang bata, size, ang bata ay tao. Therefore, kung ang kautusan lahat ng tao ay dapat binyagan at ang bata, ang sanggol ay tao, then kabahagi siya sa utos ng ating Panginoong Hesus. Kung mali at bawal, mga kapatid, ang bautismo ng bata, bakit nilarawan ni San Pablo sa Biblia na ang kanilang mga ninuno, mga Israelita, silang lahat na bautismuhan? Kaya yung sinabi niya, walang bata na nabautismuhan. Di ba nabasa yung nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 10:1-2? Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng ating mga ninuno ay napasa ilalim ng ulat. At silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Ano daw, mga kapatid? Lahat na tumawid sa dagat na bautismuhan. Alam naman natin na yung lahat ng mga Israelita na nagsilikas mula sa Ehipto, sila ay iba't ibang edad. Pati na yung mga bata at sanggol. Pero ang pagsasalarawan ni San Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto 10:1-2, malinaw na lahat ng mga Israelita ay nabautismuhan. And so therefore, kasama na dito yung mga bata at sanggol, mga kapatid. Yeah? So, ngayon, tatalakayin pa natin ito sa susunod, mga kapatid. Ito lang mga nakakatawa na banat niya. Bakit? Ito. Din unsa pa kining gitawag nila nga Santa Lana? Unsa man ning Santa Lana? Nya ana pagit sila nga kini daw kunong ang hangimuon nga lana katudong bugtong. Akala niya ang Santa Lana ay anointing of the sick. Pero hindi yan yung lana, hindi yun ang sakramento. Sacramental yung oil na gagamitin para sa sakramento. So si Reynaldo Ramos Jr., good afternoon, Bro Wendell. Ano ba ang parusa kay si Sarmiano sa isa sa Badista na nagsasabing si Santa Maria dahil ay bituin sa dagat, starfish daw. Patawarin sana siya dahil umanib siya sa siktang di niya alam. Shadow TV. Bro Wendell, hope matalakay ninyo about sa Cell of the Living God. Natalakay na namin yan, natalakay na namin yan. Matagal na, may nagtanong dyan, mga kapatid. Okay. Tuloy natin itong sabi ni Pastora Rothkobos, kinikiliti kasi ako habang nakikinig ako nito. Nga kini daw kunong ang hangimuon nga lana katudong bugtong nga lubi. So dito makita natin, mga kapatid, na wala talaga, kulang ng research talaga sila sa kanilang banat. Dahil una, ang gagawin umanong lana ay yung nag-iisang lubi sa Cebuano,
sa Tagalog, niyog. Hindi yan niyog. Yung Holy and Exorcise oil, yung Sacrum Chrisma, Chrism, yung lana na tinatawag na Oleum Imprimarum para sa mga may sakit, olive oil yan. Hindi yan lana galing sa niyog. Kaya yung sinabi niya na dapat ang niyog daw umano nag-iisa lang at kailangang nakaharap ito sa kanluran, asan kaya nila kinuha yan? Okay, tuloy natin. Ug muatubang dapat sa kasadpan. Oh, yon. Muatubang dapat sa kasadpan, ibig sabihin, dapat nakaharap umano sa kanluran. Asan ba yan? Asan kayo napulot ni Pastora ito? Na yun ang aral ng simbahang Katoliko. Mga kapatid? Na wala tayo, linawin ko wala tayong sakramento na holy oil. Kung holy oil, hindi yan sakramento. Ang tawag niyan sa simbahang Katoliko, sacramental. Ang sacramental instituted by the church. Sacraments are invisible sign instituted by Christ. Yun ang pagkakaiba. Okay. Kaya nagtaka ako saan galing itong sabi ni Pastora Ruth Cobos na ang oil, ang lana, ay galing sa niyog at yung niyog dapat nag-iisa siyang nakaharap dun sa kanluran. At saan daw? At saan daw umano? Gawing lana ito. Unsa may unsa may tawag unsa may connection. So may dagdag pa siya. Kung ang isang niyog ay nag-iisa lamang na nakaharap sa kanluran na gawing lana, akala yata ni Pastora Cobos, ang Katoliko'y naging albularyo na. Hindi niyog yan. Olive oil yan. For your information. At kahit kailan, hindi aral ng simbahang Katoliko na magawa ng lana galing sa niyog na nakaharap sa kanluran at dapat nag-iisa lang siya na niyog. Unya ang pagpaagi sa paglana dili ipabukal sa kalayo. Yun na naman. Ang paraan daw umano na gawin itong lana ay hindi ipadaan sa pagpakulo ng apoy. Nako, Pastora, saan ba yan? Nakarinig na ba kayo ng ganyan mga kapatid? Na gagawa ang simbahang Katoliko? Ano, kala sa simbahang Katoliko, albularyo na? Na ang niyog daw, hindi ipadaan sa kumukulo para pakuluan ng apoy. Para, ano kayang gawin nito? Kuya, wag daning lanaha ba? Murada ni siya og virgin coconut oil. Para daw umanong virgin coconut oil, mga kapatid. Tuwang-tuwa si Pastora dito sa kanyang tinatalakay na walang research. Okay. No? Asan kaya nila galing yan? Sabi ni Janik Sam, bro, lang, pwede makaas kung naay apologetic seminar sa usa ka lugar na pwede naay apologetic seminar sa San Francisco, Agusan del Sur po. Masubukan mo kapatid na magtanong sa kumbinto ninyo. Okay? So, tuloy natin. Okay. Unya, dito daw kuno ni siya lanahon sa ilalom pa sa langob. Nako! Asan daw? Gawing lana? Ang process? Doon umano
sa ilalim ng kuweba. Albularyo na yata ang tingin niya sa Katoliko. Kailan kaya nangyari na ang simbahang Katoliko'y gumagawa ng lana sa pamamagitan ng niyog na nag-iisang nakaharap sa kanluran at ito'y gagawing lana na di ipadaan sa apoy. Di ipakulo sa apoy. O yan ang sabi niya. At gawin dun sa ilalim ng kuweba. Excuse me po, hindi lana ng niyog ang ginagamit ng simbahang Katoliko. Olive oil yan. At ito ang process sa seremonyas, sa Oleum Impermorum, Sacrum Chrisma, at yung catechumenate oil. Ito, hindi yan sa hindi yan sa niyog. Ito, ang blessing, tatlong oil yan. Mga olive oil ito, mga kapatid. Sacrum Chrisma, Oleum Impermorum, at yung para sa preparation sa bunyag catechumenate oil. Yun ang mga lana na yan. At hindi yan sa loob ng kuweba. Kaya, eto, no? Hirap talaga pag sabi ni John Lexam, miyembro sa wakwak tingali ni. Yan. Yung ating mga kapatid sa ibang sikta, bago kayo tumera sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, research naman pag may time. Kanina, biglang nawala ang live natin mga kapatid, nang tinatalakay natin si Pastor Canonigo dahil biglang nawala ang kuryente. So, di po natin layunin mga kapatid na saktan ang damdamin lalo na sa mga miyembro nila ni Pastor Roth Cobos. Pero, tinatalakay lang natin ito dahil matagal naman ito nilang tinatalakay sa social media pa na yun daw umano ang mga sakramento ng simbahang Katoliko. So, hope na sa susunod, pag tumira sila sa pananampalatayang Katoliko, naka-research na sila. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na sumusubaybay at ipanalangin natin sila tulad na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 17:17, Sanctifica ios en veritate, sermo tuos veritas est. Na magiging isa, sana sila Ama, katulad sa atin, na ikaw at ako ay isa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong.